Dalawang maiinit na usapin ngayon sa bansa ang nais ni Senator Bam Aquino na maimbestigahan ng Senado. Ito ang pagtaas ng presyo ng kuryente at ang nadiskubring sira-sirang school buildings na kailan pa lamang umano nagawa. Ayon sa Senador, bagamat abala ang Senado sa impeachment trial, hindi umano dapat maisantabi ang problema ng bansa na kailangang matugunan. Just because may impeachment doesn't mean that these problems stop. In fact, tuloy-tuloy yung mga problemang ito. So tuloy-tuloy rin dapat yung mga solusyon at yung mga reformang kailangan gawin. Inihain ni Aquino ang Senate Resolution number 508 dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng singil sa kuryente. Nakapaloob sa resolusyon ang isang malalim na investigasyon kung bakit kabilang ang Pilipinas sa may pinakamataas na bayarin sa enerhiya sa Asia. Batay sa Global Energy Metrics, pangalawa ang Pilipinas sa Singapore na may pinakamataas na singil sa residential electricity sa buong Southeast Asia, kung saan hindi bababa sa 11 pesos to 12.95 pesos kada kilowatt hour ang presyo. Binigyang diin niya na malaking pasakit umano ito sa mga mahirap at nagpapabagal sa paglago ng ekonomiya. Isinusulong ngayon ni Aquino ang kanyang panukalang batas para sa abot kayang pamumuhay o affordable living agenda. Kabilang dito ang kuryenteng walang VAT bill na naglalayong tuluyang alisin ang 12% value-added tax sa konsumo ng kuryente. Nagpahayag naman ng suporta ang Department of Energy sa pamumuno ni Secretary Sharon Garin sa gagawing investigasyon ng Senado. Ayon kay Garin, mahalaga ang pagdinig na ito upang mabantayan ang mga power distributor para matukoy ang mga kakulangan sa polisiya at higit sa lahat, maprotektahan ang karapatan ng mga consumer. Samantala, bilang chairman ng Senate Committee on Basic Education, ikinadismaya rin umano ni Aquino ang natuklasan na kalunos-lunos na estado ng mga silid-aralan sa bansa. Partikular ang kanyang ininspeksyon na Kasiglahan Village National High School at Kasiglahan Elementary School sa Montalban, Rizal. Taong 2013 lamang umano itinayo ang mga gusali, ngunit idineklara na itong mapanganib o structurally unsafe dahil sa mga mas malalalim na bitak sa mga classroom at pasilyo. Dahil dito mahigit 13,000 mag-aaral ang napipilitang magsiksikan sa mga classroom at multi-shift na schedule na klase. Hanapin namin kung sino yung nagbuo niyan because wala ka pang 6 na taon, hindi mo na magagamit. Hindi naman pwede yun, di ba? Hold up yun. Di ba? Parang na-hold up tayo doon, di ba? So, 7 months na po, rainy season na, pero nais natin makita na yung pondong ito magamit pa rin para sa classrooms, para sa mga kabataan. Nais din umanong malaman ni Aquino ang dahilan ng pagkaantala sa paglabas ng budget ng pamahalaan. Tag-ulan ng umano, subalit hindi pa rin nagagamit ng mga implementing agencies ang 67 billion pesos na alokasyon sa ilalim ng 2026 national budget para sa Classroom Building Acceleration Program. Para malaman natin, saan na ba napunta yung 67 billion pesos na nakalaan para sa mga classroom? Yung classrooms na to, mahalaga na ma-repair o di kaya mag-iba na lang makagawa ng bago. Ito po yung rason kung bakit po kami maghihiring sa Thursday tungkol po sa Classroom Acceleration Program para malaman natin saan na ba napunta yung 67 billion pesos na nakalaan para sa mga classroom. Nakatakda umanong isagawa ang Senate Committee on Basic Education hearing sa darating na Huwebes, July 23. Ako si Jana Lubang Parungaw para sa Balitang Balita.